kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Oras sa buong kabuluan, 6 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas. DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas, sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas. Ang bilis ng araw, ha? Swell day tayo ngayon, 15 ng Oktubre 2025. Sa ulo ng ating mga balita, restriction sa paglalabas ng Statement of Assets, Liabilities and Network ng mga opisyal na gobyerno. Inalis na ng Ombudsman, maaari ng masilip ng publiko. Dating House Speaker Martin Romualdez sumarap na sa ICI para patunayan na wala siyang itinatago. Dating Congressman Saldico, inakusahan naman ni BP Inday Sara na sangkot din sa overpriced laptop sa DepEd noong 2021. Ang pinakahuling impormasyong ating nakalap, meron ng isang bansa na sinisikap ni Congressman Saldico na magsilbing refuge niya. Bureau of Customs sumingin ng dialogue sa AmCham, US Embassy, kaugnay ng isyu ng katiwalian. Pangulong BBM pinangunahan ng pagbubukas ng Union Water Impounding Dam sa Cagayan. Dalawang sama ng panahon o low pressure area binabantay ng Pag-asa, isa ang posibleng maging bagyong Ramil. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong impormasyon kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Sa detalye ng mga balita, dalawang low pressure area ang binabantay ngayon ng Pag-asa. Isa nasa may Baler, Aurora, ang isa naman ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Huling namata ng Pag-asa ang unang LPA sa layong 130 kilometro east-southeast ng Baler. Sanib puwersa sa umiiral na easterlies na makakaapekto naman sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas. Asahan ng maulan na panahon sa Metro Manila, Calabarzon, Isabela, Aurora, Pampanga, Nueva Ecija, Bulacan, Bataan at Camarines Norte. Epekto naman ito ng sama ng panahon o LPA. Yung isa pang LPA ay binabantayan din ng Pag-asa nasa labas pa ng PAR, bahagi ng northeastern Mindanao. May medium chance ito na maging Tropical Depression Ramil. Sinabi ng Pag-asa na maaaring pumasok ang ika-18 bagyo sa bansa sa Huwebes o Biyernes. Suspendido ang klase at pasok sa trabaho sa ilang mga lugar sa bansa ngayong araw, October 15, hanggang sa mga susunod na araw. Sa magkakahiwalay na mga anunsyo ng mga lugar at mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang sa mga dahilan ng kanselasyon ng pasok ang paghahanda para sa inaasahang Big One o paglianig, disinfection at sanitation ng mga paaralan laban sa influenza-like illness at epekto ng nangyaring sunod-sunod na lindol. Kasama sa mga nag-anunsyo na walang pasok ang mga sumusunod. University of Santo Tomas sa Maynila, kanselado ang klase sa lahat ng antas at office work hanggang October 16. Alitagtag Batangas, no face-to-face classes, all levels, public and private. Laguna, no face-to-face classes, all levels, public and private hanggang October 31 na. Rizal, no face-to-face classes, all levels, public and private hanggang October 17. Cavite, no face-to-face classes, all levels, public and private hanggang October 18. Hingoog sa Misamis Oriental, no face-to-face classes, all levels, public and private.
Davao Oriental, no face-to-face classes, public schools. Sa Mabini, Davao de Oro naman, walang pasok all levels, public and private. Mawab sa Davao de Oro, no face-to-face classes, all levels, public and private. Mongkayo sa Davao de Oro, wala din pasok, all levels, public and private. Montevista, Davao de Oro, walang pasok, all levels and private. Nabunturan, Davao de Oro, asynchronous classes for all levels, public and private. Samantala, nagbabala naman ang DepEd sa mga pamahalang lokal laban sa pagpapalawig ng suspension ng face-to-face classes na nila'y nakakaantala sa pagkatuto ng mga mag-aral. Ginawa ng kagawaran ng pahayag kasunod ng naging kautusan ni Laguna Governor Sol Aragones na suspindihin ang face-to-face classes sa buong lalawigan sa lahat ng antas, public at private mula October 14 hanggang 31 dahil sa pangamba ng posibleng pagyanig. Ayon kay Education Chief Media Relations Officer Dennis Legaspi, nirirespeto nila ang kapangyarihan ng LGU na magsuspende ng pasok para sa public safety, ngunit mahalagaan niyang pag-isipang maigi ang ganitong kapasyahan. Iginiit ni Legaspi bagmat importante ang pag-iingat, dapat ding ikonsidera ang patuloy na pag-extend ng class suspension ay nakakaantala sa pag-aaral ng mga estudyante. Tataka naman tayo kay Governor Sol Aragones, ano? Gov, napakaganda naman ng linya ng wifi mo dyan para buong lalawigan suspindihin mo. Di ba? Hindi na, baka diyan sa may bandang Los Baños, yan, okay. Pero sa ibang mga medyo malayo-layo mga lugar, problema pa rin ho yung kanilang serbisyo ng wifi. Magandang umaga, Pilipinas! Niyanig ng dalawang magkasunod at may kalakasang aftershock o ng double earthquake ang ilang lugar sa Davao Region. Unang naramdaman ang magnitude 5.8 na aftershock alas 10 ng umaga kahapon kung saan na-monitor ang epicenter nito 101 kilometers sa hilagang silangan ng Manay. Bunso nito na itala ng PBOX ang intensity 1 sa Davao City at Digos, Davao del Sur, Malita, Santa Maria sa Davao Occidental, Nabunturan sa Davao de Oro at Malungon sa Sarangani. Ang pangalawang aftershock naman na may lakas na magnitude 5.2 ay naramdaman alas 10:39 na umaga. Nakita naman ang epicenter nito 25 kilometers sa hilagang silangan ng Manay. Na-record naman ng ehensya ang intensity 2 na lakas ang pag-unga sa Nabunturan. Ayon sa PBOX, sumabot na ngayon ang 1,303 ang bilang ng mga aftershocks mula nang tumama ang double earthquake sa Davao Oriental. 618 dito ay plotted, 18 ang naramdaman na may lakas na mula magnitude 1.2 hanggang 5.8. Pansamantalang ipinagbabawal ang pagpasok sa isang gusali ng Ateneo de Davao University upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante at mga school personnel sa paaralan. Sa pahayag ng Ateneo de Davao, nakasaad na inilagay sa restricted use ang Pinster Hall, ang pinakamatandang gusali ng universidad matapos ang isinagawang pagsusuri ng mga structural engineer. Ang Pinster Hall ay isa sa makasaysayang gusali ng universidad. Nakaligtas ito sa ilang mga kalamidad sa nakalipas na mga panahon. Ayon naman sa memo ni Ateneo de Davao President Father Karel San Juan, asynchronous classes sa trabaho munang ipatutupad sa lahat ng unit ng paaralan mula October 11 hanggang 18. Line ito na magbigay-daan sa flexibility at recovery ng mga estudyante at mga kaunin na maapektuhan ng lindol. Kahapon nakausap natin si Engineer Randy Tabadero, isa ito sa mga magagaling nating structural engineers. Matakin nyo sa buong Pilipinas, 1,000 plus lamang po ang structural engineers, ano ha? At ang sabi niya nga, dapat ho doon sa mga magre-request o doon ho sa mga nagnanais na magkaroon ng inspeksyon sa kanilang mga bahay, i-course through nyo ha, doon sa Association of Structural Engineers of the Philippines. Meron ho silang website, puntahan nyo doon at nang makita ho ninyo magkano ang rate. Huwag ho kayong basta-basta papayag na tagain ho kayo. Nalindulan na nga eh. Tatagain pa nung ilang mga magsasamantala. Pangalawa, yung source din po ng carbon fiber, kung gusto nyo iparetrofit ang inyong bahay, ang inyong mga struktura, i-check nyo na lang din doon at nang sa gayon magabayan kayo sa tamang presyo. No, ha? Although ang sinasabi niya, huwag kakagat doon sa mga mura. Dahil baka mamaya, hindi naman talaga didikit yun, ano, ha? O hindi kakapit. Di nagsayang lang tayo ng pera. Pero pinakamaganda, kumonsulta ho kayo sa mga structural engineers. Ano, ho?
Kami ho, doon naging karanasan namin noong 2019 earthquake sa Mindanao di ba? Nakaligtas kami sa unang Big 1. Kasunod yung Big 2. Pero sa Big 3 wala na Talagang bumigay yung bahay tumagilid Bakit ho kanyo? Habang nagre-retrofit kayo, yung isang hotel habang nagre-retrofit, wala, bumigay pinakamainam ho, kumonsulta ho kayo sa mga structural engineers kung dapat bang i-retrofit pa yung bahay nyo o kailangan i-demolish na. Kung i-retrofit, anong klase ng intervention ang kinakailangang gawin. Maganda umaga, Pilipinas! Sinimula na ng Department of Housing and Urban Development ang pagtatayo ng modular shelter unit sa bayan ng Tarragona sa Davao Oriental. Umabot ng 5 milyong piso ang halaga ng materyales na inilaan para sa 150 MSUs na naglalayong makatulong sa muling pagbangon ng mga biktima ng magnitude 7.4 na lindol. Personal na nagtungo sa calamity area ang Pangulong Bongbong Marcos para inspeksyonin ang Regional Evacuation Center sa munisipyo ng Tarragona at ang evacuation center na nasa harapan lamang ng Tarragona Municipal Hall. Labis naman ang pasasalamat ni Mayor Art Benchi Bulaong sa tulong na pinagkaloob ng pamahalaan sa mga apektadong residente. Pasalamatan po ang ating national government, ating po provincial government at saka lahat po ng private individuals and entities na tulong-tulong pong tulungan po yung munisipyo ng Tarragona. I would like to sincerely extend our warmest gratitude in behalf of the people of Tarragona. And of course, I would like I'm praying, please continue to help us because I'm not sure if we can sustain the food requirement and other requirements of our evacuees in our area of responsibility. Sana po marinig niyo po ang aming panawagan na sana po wag niyo sana po kami pabayaan sa munisipyo po ng Tarragona. Maganda umaga, Pilipinas! Pinaghahandaan na ng mga ospital sa Metro Manila ang The Big One o ang posibleng magnitude 7.2 na lindol sa Luzon o sa National Capital Region. Kasunod ito ng serye ng pagyanig na tumama sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa inilabas na listahan ng Department of Health, tinukoy ng mga ospital na pwedeng takbuhan oras na tumama ang naturang malakas na lindol na nakahati sa North, East, West at South Quadrant. Kabilang sa mga sumusunod ang North Quadrant, yung Dr. Jose Rodriguez Memorial Hospital and Sanitarium, San Lorenzo Ruiz Women's Hospital, Valenzuela Medical Center, East Avenue Medical Center, National Children's Hospital, Philippine Orthopedic Center, Quirino Memorial Medical Center, Lung Center of the Philippines, National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, at ang Philippine Children's Medical Center. Sa East Quadrant naman, yung Amang Rodriguez Memorial Medical Center at Rizal Medical Center. Sa West Quadrant, ang Jose Pabella Memorial Hospital, National Center for Mental Health, San Lazaro Hospital, Tondo Medical Center at Dr. Jose T. R. Reyes Memorial Medical Center. Sa South Quadrant naman, nandiyan yung Research Institute for Tropical Medicine o RITM, Las Piñas General Hospital and Satellite Trauma Center. Nagsuntukan ng hampas ng upuan ng driver at mga pahinante ng dalawang truck sa bahagi ng kalsada ng San Fernando, Cebu. Sa video makikita ang nakahintong truck na may kargang mga tangke ng LPG sa gilid ng kalsada kung saan tila nagkainitan ang isang lalaking nakaputi at nakablu ng t-shirt. Maya-maya pa may lalaking sumulpot sa likuran ng lalaking nakablu at may hawak na tila pamalo. Isa namang lalaki ang bumaba mula sa truck, kumuha naman ng monoblock at inihampas sa lalaking nakablu na t-shirt. Kaagad kumaripas ng takbong lalaking nang hampas ng upuan pero nadapa ito dahilan para masunggaban siya ng suntok ng lalaking hinampas niya ng upuan. Tumulong naman ang isa pa nitong kasamahan at pinaulanan ng suntok ang lalaking nang hampas ng monoblock. Maya-maya pa may isang lalaki naman na hindi talaga kasama sa gulo. Nakisawsaw na rin sa suntukan. Dito na maging matindi ang aksyon ng bakbakan, natigil lamang nang dumating na ang mga otoridad. Dinala sa presinto ang tatlong nagsuntukan at maliban sa isang lalaking nakisawsaw lamang at sa huli, yung mga nagsuntukan nagkaayos din.
Ganda naman kwento nito. Hindi, yan ang pagpapakita. Limitahan mo natin ang init ng ulo. Maganda umaga, Pilipinas! Ay mga misi, sa may araw pa si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germs sa katawan nila para labanan ng amoy araw tamoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand, may shea butter, pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman, recommended po ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis, I challenge you, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas! Kanina ito, magnitude 5.4 na lindol. Tumama na naman kanina sa Davao Oriental alas 3:26 ng umaga. Yan ha. Antabayanan po ninyo iba pang mga detalye. Samantala, Congressman Paulo Duterte, tinawag na biggest joke of the century ang planong gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May butag ni Jun. Mayong buntag usab Kuyang Angel, tinawag ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte na biggest joke of the century ang plano na gawing state witness si former House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga isyong may kinalaman sa katiwalian sa paggamit ng pundo ng pamahalaan. Sa inilabas na pahayag ng kanyang opisina kahapon Oktubre 14, 2025, iginiit ni Duterte na hindi ka panipaniwala ang idea na ang isang umano'y nasa likod ng malaking proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH ay biglang gagawing testigo ng Estado. Dagdag pa ni Duterte, kung papayagan ng Department of Justice o DOJ ang ganitong hakbang, malinaw niyang hindi lamang baha ang problema ng bansa, kundi pati ang konsensya ng pamahalaan ay lumulubog na rin. Binatikos din ni Duterte ang umano'y pagkakaugnayan ni Representative Zaldico sa isyo at ang kakulangan ng aksyon ng pamahalaan upang panagutin ito. Sa pagtatapos ng kanyang pahayag, pinuna ni Duterte ang administrasyon sa umano'y pagpapalabas ng maling imahe sa mga Pilipino at sa pandaigdigang komunidad. Aniya ang barko ng pamahalaan ay unti-unting lumulubog, ngunit hindi pa rin napapanagot ang mga dapat managot dahil sila ang nasa kapangyarihan. Ito si Jun Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Dagang salamat, Jun Suter. Ay, happy 18th anniversary nga pala sa mag-asawang Mans Carpio at Vice President Inday Sara, no ha? Actually next week pa, no ha? Next week pa. Pero 18th anniversary nila ang ipagdiriwang this year, ha? Happy 18th anniversary kay Attorney Mans Carpio at kay BP Inday Sara. Lumagda naman ang Pilipinas at Brunei Darussalam ng bagong Memorandum of Understanding. Naglalayong patatagin ang kooperasyon sa agrikultura at pangisdaan. Ito'y tanda ng panibagong pagsulong para sa regional food security, kalakalan at likas kayang pagunlad. Ang kasunduan ay niligdaan sa pagitan ng Department of Agriculture at Ministry of Primary Resource and Tourism ng Brunei sa sidelines ng 47th ASEAN Ministers of Agriculture and Forestry meeting. Ito po'y ginanap naman sa Pasay City. Binalangkas ito ng sama-samang pagsisikap ng mga pangunahing larangan tulad ng agri-food trade, agro-biotechnology, aquaculture at precision agriculture. Ang MOU ay naging daan para gawing formal ang pangako na naunang hudyat sa pinirmahang letter of intent noong Mayo ng nakalipas na taon. Ang mga kapitbahay sa Southeast Asia ay makikipagtulungan naman sa pagsasaliksik, palitan ng expertise o kaalaman, market access, promotion. Kabilang sa mga lugar ng areas of cooperation ay livestock at poultry development, paghadlang sa sakit, high-yield crop technologies at downstream processing para sa agrikultura at pangisdaan. Binigyan din sa kasunduan ang capacity building efforts tulad ng training, technical visit at palitan ng publication, pag-aaral at technical data. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chulaurol Jr., ang kasunduan ay sumasalamin sa parehong layunin ng Pilipinas at Brunei.
maayos na kapitbahay sa Southeast Asia upang mapalakas ang sistema ng agri-fisheries at mapaganda ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng kolaborasyon at pagtutulungan. Magandang umaga, Pilipinas! PNP Subcontingent ay dineploy sa Maguindanao del Sur para magbantay sana sa first parliamentary election sa BARM, pinabalik na sa kanilang mother unit. Detalye na balita mula kay Jun Di Makuta, Karis 19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Formal nang nag-exit courtesy call ang contingent ng PNP SAP sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur na kabilang sana sa inihandang augmentation force na magbabantay sa kinansilang first parliamentary election ng BARM. Sa panguna ni na Police Captain Pascual at Police Captain Nawa ng Pro-12, 10 ng kanilang Pro-12 officials, personal at taos-puso nilang pinasalamatan ng LGU Buluan sa ilalim ng pamumuno ni Honorable Mayor Dato Ibrahim Jong G. Mangudadatu, Honorable Vice Mayor Dato King Yeser T. Mangudadatu, former Mayor Baby Dats D. Mangudadatu, 10 ng sangguniang bayan members sa naging maayos na reception sa buong tropa habang nananatili sa sentro ng probinsya ng Maguindanao del Sur ang bayan ng Buluan. Magugunit ang isang buwan bago sumapit ang disinsanay eleksyon, mismong sina Assistant Division Chief of Operations, Contingent Commander Police Lieutenant Colonel Lorenzo Ilianares at Regional Mobile Force Battalion Commander Police Major Jerk Pusaka Mutalib ang nakipag-coordinate kay Buluan Mayor Joe Mangudadatu para sa deployment ng PNP SAF na magpapatupad sana ng contingency plans sa buong probinsya ng Maguindanao del Sur. Mula sa Central Mindanao, RH19, Jun Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sukran, Jun. Magandang umaga, Pilipinas! Umiling naman ang dialogo ang Bureau of Customs sa mga kinatawan ng Amerika matapos lumabas ang ulat ng US State Department ng umano'y panunuhol at katiwalian sa ahensya. Sa nasabing ulat kasi, binabanggit na ilang negosyanteng Amerikano ang nakaranas ng paniningil ng unofficial fees at inconsistent customs charges. Ayon sa bagong Customs Commissioner na si Ariel Nepomuceno, bago pa man ang kasalukuyang pamunuan ng ahensya at bago pa man lumabas ang ulat, nagsimula na ang kawanihan sa pagpapatupad ng mga reforma. Paliwanag ni Commissioner Nepomuceno, sa loob ng 3 buwan niya sa pwesto, maigting na niyang itinaguyod ang pananagutan, profesionalismo at transparency sa loob ng tanggapan. Bunsod dito, nakikipag-ugnayan na sila sa US Embassy at American Chamber of Commerce of the Philippines o AmCham upang talakayin ang nilalaman ng 2025 State Department Investment Climate Statements Report na nagsasabing isumano sa mga hadlang sa negosyo sa Pilipinas ang mga panunuhol at korupsyon sa loob ng Bureau of Customs. Tiniyak din ng Commissioner na tatalakayin sa dialogo ang mga kasalukuyang anti-corruption program at ang mahakbang para sa mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa. Sa pulhon ng mag-implementa si Commissioner Nepomuceno ng no-take policy, inula na ho siya ng mga intriga. Meron ang mga kolumnista kuno. Sabi nila, Secretary Ralph Recto, bakit pinalalagpas natin itong report na ito ng US State Department? Nakalimutan nila, kauupo lamang ni Commissioner Ariel Nepomuceno. Ano ka, magician? Gagawa ka ng reforma at uubusin mo yung mga nangungutong sa isang ahensya sa loob lamang ng maikling panahon? Kaya ho lang nangyayari sa Pilipinas eh. Yung matagal nang nakaluklok na hindi naman nakaka-goal, at alam natin na gumagawa ng mga hokus-pokus, bakit hindi yun ang ireklamo nyo kay Secretary Ralph Recto? Bakit ang pinag-iinitan nyo yung nag-i-initiate ng reforma ngayon at nag-i-impose ng no-take policy? Bakit? Nawalan kayo ng kotong, Nawalan kayo ng dalihensya. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, nakubuhay talaga. Karnet, gulay at prutas na ipinamahagi naman sa ilang residente ng Tacloban hinggil sa programa na walang gutong program ng DSWD. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RS32, maupay nga agad, Jimmy. Mga karneng baboy, manok, kalabaw at mga gulay, prutas at iba pa ang ibinigay sa mga residente sa Tacloban na beneficiaryo ng Walang Gutom 2027 na programa. Umabot sa mahigit 200 mga miyembro ng pamilya ang presente na kinuha ang bigay na pagkain ng food redemption na sinagawa
sa CSWDO All Building Baliuan Grounds, Tacloban City ang walang gutom for the provision through Strategic Transfer Alternative Measure Program Food Stamp, isa sa mga bagong flagship programs ng DSWD, naglalayon na mabawasan ang insidente ng gutom sa mga low-income households at maging produktibo ng mga mamayan sa bansa sa mamagitan ng programang beneficiaryo na tinukoy ng DSWD na sistera ng pamulaan sa mamagitan ng supply na masustansya ng pagkain sa loob ng 3 taon. Ayon kay Madeline Ibin ng CSWD Focal Person ng Tacloban, walang gutom program ang DSWD nag-a-assist sa kwalifikadong mga beneficiaryo. Dagdag pa nito, isa sa mga kondisyon para makatanggap ay hindi miyembro ng 4-piece program. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si R32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Pinuri naman ng Department of Finance ang Philippine Amusement and Gaming Corporation matapos itong makapag-remit ng 12.7 billion pesos sa National Treasury noong nakalipas na taon. Tinanggap ng PAGCOR ang Certificate of Recognition sa ginanap na 2025 GOCC Day o 2025 Government-Owned and Controlled Corporation Day sa Malacanang. Pumangatlo kasi ang PAGCOR sa listahan ng mga GOCC na may pinakamalaking remittance noong nakarang taon. Nauna lamang ho ang Land Bank na merong 33.5 billion pesos. Ang Bangko Sentral naman ay may 18.9 billion pesos. Sa kabuuang 12.7 billion pesos remittance ng PAGCOR, 8.45 billion ay mula sa 50% mandatory share sa net income ng ahensya. Tiniyak naman ni Chairman Alejandro Tenco ng PAGCOR, mananatiling katuwang ng Department of Finance ang kanilang tanggapan sa pagpapatatag ng pananalapi ng Pilipinas at pagsuporta sa mga programang makatutulong sa mga mamamayan. 31 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oy mga mamis! Pwede ho tayong mag-laundry day today, ha? Kunot mo ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't papahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test of chocolate, mud and sebon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Agad tunog! Habang kayo ho ay nagsashower o naglalaban ng maaga gamit ang Pride detergent, ito muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng, magkano ba? Wednesday plus 1, okay, 4,000. Basta dalawang items po yung hinahanap natin na parehong may power. Yung isa ginagamit pang komunikasyon eh. Yung isa, hindi masyado kilala sa mga ordinaryong bahay, pero dahil si Tunog Master Mabel Aribe, anong tawag dito? Well off. Ayan. Meron siya nito sa bahay. Ayan, ha? Oo, di kuryente din. Oo, lahat yata doon sa bahay nila, di kuryente. Oo, hagdan, di kuryente. Ay, mahirap yun. Ang bakod, di kuryente. Electric fence. Ganun, oo. Rep. Siyempre ang rep. Di ba? Cabinet. Aba, pati cabinet. Pati upuan nila, di kuryente. Silya Electrica. Ako, lagot ka. GV. Ayan. Anyway, ang inyo pong masagot, ipapadalo po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin po ang tamang format po ng pagte-text, empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses naman po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mga mobile number sa mga sasagot online. Kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Babaeng tulak ng illegal drugs sa Northern Samar at kabilang sa regional target list natin bug sa drug bypass operation sa bayan ng San Isidro. Detalye na balita mula kay Jane Galit Bantayan, RH34. Jane, may buntag. Natiklo sa isang drug bypass operation ng San Isidro Police ang isang 31 taong gulang na babae na tulak ng iligal na droga at tinuturing itong high-value suspect. Ayon sa ulat ng San Isidro PNP, nasa listahan ito bilang top 10 regional priority target. Naaresto ang nasabing akusado sa Barangay Happy Valley, San Isidro Northern Samar at nakuhaan ang pinaghihinalang shabu sa kanyang posisyon. Nahuli ito matapos magbinta ng iligal na droga o tinatawag na shabu sa isang pulis na nagpanggap naman o nag-aktong pusher buyer. Ang pagkakatimbog ay joint operation nito ng San Isidro Police, Northern Samar Provincial Intelligence Unit at Northern Samar Provincial Drug Enforcement Unit. Nakumpiska mula sa suspect ang 14 na small heat cell transparent plastic sachet
na ang laman ay pinaghihinalaang shabu at mga drug paraphernalias. Kabuang mahigit sa 20,000 pesos ang halaga ng nasabat na illegal na droga. Ang suspect at yung mga confiscated items ay dinala sa San Isidro Municipal Police Station. Samantala, ang drug evidence ay sinumite sa Provincial Forensic Unit for examination. Haharap sa karampatang kaso sa illegal na droga ang nasabing akusado. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DCRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Dengan salamat, Jane Galit Bantayan, 35, bakalipas ang alas 4 ng umaga. May dalawang formulation ng Pamela Alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo, lalong-lalo na ngayong panahon ng tagbagyo. No, ha? Yung family, 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo yung mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compounding Proval Cologne. Ayan ho yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon, mabibili sa naman butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Menor de edad na aksidente sa motorsiklo sa Alameda City sa Pangasinan, patay. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, RH38. Masantos siya kabasan at kami sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan, Freddy. Masantos si kabusan Kuyang Angel. Dead on arrival na sa paggamutan ng biktimang binatilyong minor de edad matapos itong maaksidente sa motorsiklo. Batay sa ulat ni Alamino City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel John Ringo Quintinita, naganap ang aksidente dakong alas 4:40 ng hapon sa Barangay Limansangan ng nasabing lungsod kung saan nabatid sa saksi na si Romel Coronia, 33 anyos magsasaka at residente ng nasabing lugar na namamahinga siya sa gilid ng daan at nakita niya umano ang humaharurot ng motorsiklong minamaneho ng biktima at pagdating sa lugar ng aksidente ay sumimplang ito kung saan nahulog ang biktima habang tumila po naman ng may ilang metro ang kanyang motorsiklo at dahil sa walang suot na helmet ng biktima nang maganap ang aksidente kaya napuruhan ang ulo nito sanhi ng kanyang agarang pagkamatay. Mula sa Aksyon Radyo Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, RH38 nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy. Maadyong buntag sa mga tagpaminaw nato diyan sa Sikatuna, Bohol. Ay, magandang umaga sa mga taga-Laguna. Wala kayong pasok, ha? Pero yung iba hindi happy. Magandang umaga din sa mga suki natin dyan sa New Jersey. Evan Lang sa Las Vegas, Nevada. Good morning. Dawit umano si dating Ako Bicol Representative Saldi Co sa manoy overpriced na mga laptop ng Department of Education noong 2021. Ito naman ay siniwalat ni Vice President Sara Duterte sa kanyang press conference sa Zamboanga City matapos dumalo sa ribbon cutting at turnover ceremony ng Universidad de Zamboanga Library. Ayon kay BP Inday Sara, Sunwest Construction and Development Corporation ang kumpanyang itinatag ni Co ang naging kontraktor naman ng pagbili ng laptop. Giniit nito na kung seryoso talaga ang ombudsman sa pag-iimbestiga, dapat din itong imbestigahan ang manumalyang pagbili ng laptop noong pang 2021 ng Department of Education. Kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. 38 makalipas ang alas 4, umabot na hanggang Espanya ang balitang paghahanap at pagpapauwi ng Pilipinas kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldi Co kaugnay ng pagkakasangkot nito sa manumalyang Plant Control Project at budget insertion. Sa ayon sa pahayagang El Confidencial, makikita ang larawan ni Co na may headline sa English translation na "You can run, but you can't hide." Filipinos design a manhunt against a corrupt deputy hidden in Villa Magna.
Una nang sinabi ni Justice Secretary Boying Rimulya na nasa Europe nga si ako Bicol Representative Saldico na naharap ngayon sa mga aligasyon ng manikatwalian sa flood control project. Wow, sikat Nasa dyaryo na rin tayo ng Spain Ay, Jesus, may Ginoo. 39 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Oras na para tayo po naman ay mag-ultabayo. Ano nga bang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan. At hindi po testimonial, hindi kwento kutsero, kundi human clinical trial. Ayan, Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po nito na kapag pasok po sa ating katawan, ina-activate po nito yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell, na yun po naman ang tinatawag na commander ng ating immune system, responsable sa pagtataboy ng mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. At isa pa sa mga benepisyo ng ultabayo ay nakatutulong ito para ma-achieve natin magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, magandang gising. Pagka magandang gising, nalalabanan natin ang iba't ibang mga hamon ng buhay. Nalalabanan natin ang puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Baka may mga concerns pa ho kayo. Mag-text kayo sa 0931-033-2871. Ulitin natin 0931-033-2871. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po ito sa South Star Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Amesco Drug at Curamed. Ang magandang balita, bukod doon sa pinamimigay na premyo ni Sherwin Alparo na antabayanan po ninyo mamaya, ang magandang balita kapag bumili ka ng isang box ng Ultabayo Postbiotic, yung 30 capsules, sa alinmang Mercury Drug Store sa mga bansa, makakakuha ka ng free 100 peso Mercury Drug Certificate, gift certificate. Free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 3 tauhan ng solar installer na kuryente sa Morong Bataan. Naku, kawawa naman. Detalye na balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Agad na isinugod sa pinakamalapit na paggamutan ang 3 tauhan na solar installer matapos aksidenteng makuryente ang mga ito habang nagsasaayos ng solar sa Morong Isbebe Road sa Pine Heights sa Barangay Mabayo, Morong Bataan. Sa ulat ng Morong PMP, ganap na alas 10:15 ng umaga kahapon na maganap ang insidente. Kinilala mga biktima na sina Jeffrey Toloroso, nasa Hustunggulang, Yanyan Brigola, nasa Hustunggulang, Jesus Zambrano, nasa Hustunggulang, pawang mga solar installer na kasalukuyang mga nakatira ito sa Barangay Sabang, Morong Bataan. Ayon sa payag ng saksi sa Morong PMP na si Ruben Orbeta, Sandigan, 54 taong gulang, team leader at kapwa solar installer, nagsasagawa umano sila ng pagbubuhat o pagbaba ng poste para sa straight solar lights nang hindi maayos ang pagkakalagay o pagkakalevel ng lifting belt. Dahil dito tumagilid umano ang poste at aksidenteng dumikit sa linya ng kuryente na naging sanhi na pagkakakuryente ng 3 manggagawa. Agad na isinugod ang 2 biktima sa Morong Municipal Health Center habang ang isa naman ay dinala sa James Gordon Memorial Hospital sa Olongapo City, Zambales para magamot. Patuloy pa rin ang investigasyon ng Morong Municipal Police Station kaugnay ng insidente. Danny Kumilang, RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May abaaba kay kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 43 ang oras sa buong kapuluan. Magandang umaga ho sa mga suki natin dyan sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan, sa Macau. Ayan, sa lahat ng mga kababayan natin, lalong-lalo sa mga seafarers natin. Magandang umaga ho sa inyo. Magandang umaga po dyan sa Maryland, USA. Henry Pahe, kumusta ka na? Alam ko nakatuto ka ngayon. At dyan din po sa Canada, magandang umaga. Carol Del Pilar dyan sa New York. Good morning. Ingat ho kayo dyan. Saan man pong panig ng Amerika kayo naroroon.
Nasa Munich pala yung midnight singers natin ngayon, ha? Ibang mga midnight singers natin nasa Munich. Wala pala sila sa San Diego. Sino kaya nandun? Good morning kay Tita Linda, Tita Clors, Tita Lloyds, kay Sir Art, kay Boss Manny, and the Debonair Junior Bao. Uy, birthday bukas ni Ma'am Maribik Larrazabal. Yan, Ma'am Maribik, welcome home, ha. Ayun ko, nakabalik na rin ito ng Pilipinas, ha. Happy birthday, Ma'am Maribik Larrazabal. Yan po ang magandang may bahay naman ni dating Commissioner Goyo Larrazabal, ha. At kahapon, ewan ko kung kahapon o ngayon, birthday din ni Ma'am Doti Molino, dyan sa Kinapawan City, ha. Ma'am Doti, happy birthday. Magandang umaga, Pilipinas! Muling tumaas ang bilang ng mga scam sa Pilipinas gamit ang tawag sa telepono, mga scam call. Hindi lang scam call, pati sa mga text. Oo, nagagamit pati yung mga sana ang video, palitan na. Kung minsan maluloko ka talaga na dahil basta may link, ha, wag ko kayong magpapaniwala. Sasabihin meron ganitong may sa akin na pumasok yan, meron daw akong reward points, magkatapos may link. Kung hindi naman, sabi na charge daw ang card mo, tapos may link. Basta may link, wag yung paniwalaan. Batay ito sa ulat ng Who's Call ngayong ikatlong quarter ng taon. Nakapagdala sila ng 62,390 incidents ng scam call o mataas ng 78% kumpara sa 34,964 noong second quarter. Ayon sa report ng Who's Call, ginawa ito ng Taipei-based company na Google-Look. Mas pinupunteriya ng mga scammer ang mga biktima sa pamamagitan ng telemarketing style na tawag upang makakuha ng sensitibong impormasyon tulad ng mga bank details. Ayun! Kaya sangkatayan ba yung mga nagkalat ngayon? Iingat ho kayo basta may link, huwag hunin yung patulan, ha? Lalong-lalo na pagka nagbibigay ho ng reward o kaya nananakot na kayo nahack. Yan, huwag yung papatulan. Basta may link. Sinabi pa ni Google Country Head Mel Migrino, ginagamit ng mga scammer ang sistema ng financial at telco companies na kumukuha ng third-party telemarketers para mag-alok ng promo o serbisyo. Ginagawa mo na ito ng mga scammer para magpanggap na lehitimo ang kanilang tagapag-alok, gaya ng credit card limit o kaya upgrade. Nagbabala naman si Migrino na mas darami pa ang scam call ngayong holiday season, kung kailan madalas na ginagamit ng mga sindikato ang mga peking promo at mga incentives. Bukod dito, tumaas din ang 32% ang risky links sa chat apps at social media, habang bumagsak naman sa 94% ang mga gambling links down sa crackdown ng gobyerno. Bukas nga tawagan natin ulit si sino nga yun? Sekretary natin ng DICT, ano bang nangyari? Sabi nila kapag nag-migrate na tayo, natanggal na yung G2, masasawata na itong ganitong klase ho ng mga panloloko. Ganda umaga, Pilipinas! Ay, nako, mabuti na lamang bagamat online ang pag-order sa Tangerine, hindi sila nakakaubra. Ang Tangerine Chocolate po naman ay produkto ng mga magdiniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito, itinanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpuproduce na husila ng dekalidad na kakao beans, pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang Tangerine Chocolate. I-check mo ninyo sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, pagtulungan natin na itaguyod ang mga gawang Pilipino. Dahil sabi nga naman niya, sino magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Ang Tangerine Chocolate po ay 100% gawang lokal, pero tinulungan po ito ng DTI at ng DOST upang mag-taste and looks global. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, sana ating tangkilikin. Maganda umaga, Pilipinas! Opisyal nang kinilala ng Intellectual Property Office of the Philippines o IPOPIL ang Asin Tibuok ng Albuquerque, Bohol bilang isang geographical indication. Ayan, parang yung Champagne. Yung Champagne actually is a place in France. Champagne, France. Ayan,
Pagka medyo champagne-like. Yun ang marketing nila. Pero actually, yung champagne is geographical indicator. Iginawa ang nasabing pagkilala sa mga produktong may natatanging kalidad, katangian at kasaysayang nakaugat sa isang partikular na lugar. Ang asin tibuok o buong asin ay isang bihira at artisanal na asin na ginagawa sa sinaunang pamamaraan na mas matanda pa sa panahon ng mga Espanyol. Ganyan pala yun. Wala pang panahon ng Kastila. Nandito na yan, ha? Taglay ng asin tibuok ang kakaibang halimuyak ng usok at nyug at kilala sa malinis at bahagyang matamis na lasa. Wala rin itong halong kemikal at nananatiling natural. Sa bayan po ng Albuquerque, iilan na lamang ang mga pamilyang patuloy na gumagawa nito sa tradisyonal na paraan mula sa pagbababad ng bunot ng nyog sa tubig dagat, paggawa ng abo, pagsasala ng tatik o brine, hanggang sa pagpapakulo nito sa palayok na gawa sa luwad. Kapag natuyo na, binabasag ang palayok upang lumitaw ang sulidong asin na hugis itlog. Kaya tinugurian itong dinosaur egg. Noong unang panahon, ginagamit ang asin tibuok bilang panukli sa kalakalan ng bigas o isda. Talaga, ha? Sa mga karatig na mga bayan, ngunit dahil sa kakulangan ng mga tagapagmana ng kasanayan at pagpapatupad ng batas sa iodized salt, halos tuluyang nawala ang paggawa nito. Sa kasalukuyan, muling binubuhay ng mga lokal na artisan at pamahalang panlalawigan ng Bohol ang tradisyong ito, kasabay ng pagsusulong sa nominasyon ng asin tibuok bilang UNESCO Intangible Cultural Heritage. Dahil sa pagkilalang ito, 3 na ang opisyal na geographical indicators ng Pilipinas, ang Guimaras Mango. Sinabi nila, bakit daw po napakasarap ng mangga ng Guimaras? Kakaiba lamang po ang mangga ng Guimaras dahil meron ho siyang technology na ginamit, yung sterile insect technique. Kaya doon na-eliminate po ang fruit fly. Kaya nga ho, pag nagpasok ka ng kahit anumang uri ng mangga, kahit pa-process po dyan, sa Guimaras, bawal. Huhulihin ka. Sa pantalon pala. Hindi ka pwede magpasok ng ibang klase ng mangga doon. Kahit pa yung sweetened na, bawal. Mahigpit na pinagbabawal yan. Kasi nga pinoproteksyonan nila ang mangga ng Guimaras. Wala nang fruit fly doon. Guimaras Mango at ang Aklan Pinya. Ayan. At ang pangatlo nga ay ang asin tibuok ng bayan po ng Albuquerque. Hindi po sa... di ba Canada yung Albuquerque? Basta, imported yan. Albuquerque, yan po naman ay bayan dyan po sa Bohol. Maganda umaga, Pilipinas! Presyo ng palay tataas kung lilimitahan ang importasyon ng bigas ayon kay Agriculture Secretary Kiko Laurel. Detalye ng balita mula kay Raymond Edpa sa Aris 28. Raymond, good morning. Malaki ang pananagutan ng mga auditors ng Commission on Audit sa mga kontrobersyal na ghost flood control projects na ikinagalit ng publiko. Ito ang paniniwala ni Senator J.B. Ejercito kasunod ng panghiimok sa pamunuan ng COA na imbestigahan ang kanilang mga auditors sa mga kontrobersyal na mga lalawigan. Sa budget deliberation sa Senado, tinanong ni Ejercito si COA Chairman Gamaliel Cordoba kung naimbestigahan na ang mga COA auditors sa mga kontrobersyal na engineering district gaya sa Bulacan at Mindoro. Aminado ang senador ng DPWH ang numero 1 may pananagutan sa mga ghost flood control projects, ngunit nabanggit din ng Department of Budget and Management at Commission on Audit. Nangako si Cordoba na kapag natapos ng investigasyon ng kanilang Fraud Audit Office, ay agad isusumite ang resulta sa komite. May pauna na silang resulta sa ngayon, ngunit kailangan mo nang itrato ito ng Senado na confidential information dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon. Nagpahayag din ng suporta si Senator Ejercito sa naisin ng COA na dapat nang ipatupad ang geotagging sa lahat ng mga infrastructure projects sa bansa. Sa pamagitan nito ay mahirap na dayain ng mga contractors ang totoong progress report ng kanilang proyekto. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki arestado sa peking GCash payment sa isang fast food chain sa Ermita. Pati GCash may peke na rin. Alamin natin na detalye mula kay Boy Gonzalez, RH29. Boy, good morning.
Good morning, Kuyang Angela. Arestado ng mga tao ng Manila Police District Station 5 ang dalawang lalaki matapos man nilang ipakitang peking e-wallet payment bilang kabayaran sa in-order nilang pagkain sa isang fast food chain sa Ermita, Maynila. Kinilala ang mga suspect na sina Jasper Pasicola, 30 anyos, isang call center agent, at John Kalimag, 24 anyos, walang trabaho at kapwa residente ng Bacoor, Cavite. Ayon sa MPD, umorder ang mga suspect ng iba't ibang pagkain sa halagang 5,250 pesos. Pagdating sa counter, sinabi ni Pasicolan sa manager na nabayaran na raw ang kanilang order sa magitan ng e-wallet at ipinakita ang screenshot ng umano yung matagumpay na transaksyon. Gayunman, nang suriin ng manager sa opisyal na Gcash cellphone ng tindahan, walang natanggap na bayad ng hingan ng transaction history. Bilang patunay, hindi ito maipakita ng suspect at sinabing inutusan lamang umano sila ng kanilang kaibigan para umorder. Matapos maghintay ng halos 1 oras at walang maipakitang ebidensya, ay dinala na sa presinto at sinampahan ng reklamong estapa ang mga suspect sa Manila City Prosecutor's Office. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Boy. Akala nyo makakalusot kayo sa mga kalokohan nyo Ayan Ayon, sabi ni Jose Ramon Nulod, ang Albuquerque po ay nasa New Mexico, USA. Ayun. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Alberta, Canada. Magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Los Baños ng pala ito, akala ko sa lugar. Ayun, mga taga sa mga suki natin sa Jeddah, sa Saudi Arabia. Ay magandang umaga ho sa ating mga kababayan, mga OFW. Sa mga Pilipino dyan sa Kuwait, good morning. Ingat ho kayo Magandang umaga, Pilipinas! May alok na 100,000 pesos na pabuya ang National Irrigation Authority o Administration sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon sa mga nasa likod ng pamamaslang sa dating staff ng NIA na si Niro Kyle Antatico. Sa ulat na nasa loob lamang na sasakyan si Antatico ng pagbabarilin ng riding in tandem sa barangay Patang, Cagayan de Oro City noong October 10. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Eddie Guillen, nagpadala na ng liham sa National Bureau of Investigation ang kanyang tanggapan para ipanawagan ang mas mabilis na pagresolba sa kaso. Una nang sinabi ng Philippine National Police na kabilang sa tinitingnang motibo sa krimen ay ang pagsisiwalat ni Antatico sa umano'y korupsyon sa loob ng NIA sa Northern Mindanao. Ang napagkaisahan po ng mga sa atin sa NIA is 100,000 po na ipon-ipon ng ating mga empleyado. Meron po kasing, maganda po kasi ang association ng employees po ng NIA. Kaya nagtulong-tulong po yung mga empleyado po para matulungan ng pamilya at of course makapagbigay tayo ng reward para sa maagang pagkaresolba po ng kaso ni Kyle. Nasa 28 testigo naman ang humarap sa Department of Justice para pabulaanan mga reklamong rape at acts of lasciviousness laban kay Marikina Representative Marcy Teodoro sa ginanap na preliminary investigation. Ayon sa abogado ni Teodoro na si Attorney Alma Malyonga, iniharap nila sa panel ng prosecutors sa mga dokumento at mga sinumpaang salaysay ng mga testigo na nagpapatunay na nasa ibang lugar si Teodoro nang mangyari umano ang insidente. Umaasa naman si Teodoro na mabibigyan ng patas at transparent na pagdinig ang kaso para lumabas ang mga katotohanan sa mga ibinabatong aligasyon laban sa kanya. Ganitong mapalihang politika, tawagin na natin mapalihang politika. Parang ang purpose, nakikita namin kanina, is simply to damage not only the reputation, pero pati yung mga programa sa kayong mga gawain nito, nakakaabala sa mas mahalagang bagay na tayo. Nakakalungkot, kailangan tayong umaan sa ganito ng mga proseso para lumabas yung totoo at magawa natin mas higit na mahalaga para sa ating mga kababayan. Matatanda ang inireklamo si Kong Marcy ng dalawang dating close-in security nito dahil sa manoy panghahalay at pang-aabuso. Mga pulis yun, Huwag mainip. Sundin ang proseso para siguradong kalaboso. Yan po naman ang pakiusap po ng Pangulong BBM. At sabi niya at magandang muling nagising mga Pilipino sa isyu ng korupsyon. Para daw kasing mahabang panahon, tila naging manhid na marami sa ating mga kababayan at marahil ay
Pinapalagay nila na walang mangyayari sa mga kaso ng korupsyon, lalong-lalo na kung sangkot ay mga malalaking pangalan sa politika. Hindi nga naman natin sila masisisi, ano ha? Sa isyu ng korupsyon sa Pilipinas, matagal ng problema at ang pinakaseryoso nito ay naapektuhan na po hindi lamang ang mga kababayan nating mahihirap, kundi pati ang mga nauunsyaming pag-unlad ng ating ekonomiya. Sabi nga ng Pangulong Bongbong Marcos, bumibilang na ito ng dekada. Kaya kung nyo ba tatandaan, mismo ang Pangulong nagsabi na mahiya naman kayo sa kanyang State of the Nation address, ano ha? Ang sabi niya nga, dapat na talagang mawakasan na ang ganitong klase ho ng mga karumal-dumal na pagsasamantala sa pondo ng bayan. Una niyang tinumbok yung mga problema sa flood control project ng Department of Public Works and Highways. Ang sinasabi niya nga, wala hong sasantuhin. Ano? Kaya tama rin naman na meron hong kaliwat ka ng mga protesta para gisingin ang mga natutulog na mga opisyal ng taong bayan. Kaya lang sinasabi ho ng Pangulo, hindi po pwedeng madaliin. Kinakailangan dumaan sa proseso nang sa gayon ay masiguro natin na may mananagot, na may makukulong. Sabi niya nga, tingnan niyo yung dapat sa Parmali pa lang marami nang natumbok doon. Ngayon, doon ho naman sa issue ho ng transparency sa ginagawang pagdinig ng ICI, hayaan na lamang daw mo natin gawin ng ICI ang kanilang trabaho nang sa gayon ay maprotektahan din yung mga mababanggit doon sa investigasyon. Baka naman mamaya, wala naman talaga silang kinalaman. Ayan, kaya ang sabi ho ng Presidente, sabi ho ng Pangulo, asahan ho natin na may makakalabuso. Pero huwag masyadong mainip, igalang natin ang proseso. Magandang umaga, Pilipinas! Magsasampa ng kasong administratibo at kriminal si Pasig City Mayor Vico Soto laban naman sa mga korap na barangay opisyal ng lungsod. Sa State of the City address ni Mayor Vico, inamin ito, mas nakasentro ang pamahalaan ng lungsod sa kanyang laban kontra korupsyon kaya hindi natututukan ang mga barangay. Ngunit ngayon anyang buo na ang suporta ng kanyang konseho, nagbabalang alkalde sa mga umano'y gumagamit ng baker sa Commission on Audit para makapagbulsa ng kaban ng bayan. Tahasan namang ibinunyag ng alkalde ang anak ni COA Commissioner Mario Lipana na nagsisilbing financier ng ilang barangay opisyal sa Pasig. Marami sa mga opisyalis natin sa barangay, alam na po natin kung ano ang ginagawa. Huwag kayong magmamalaki sa akin na malakas kayo kay COA Commissioner Lipana. Gagawin natin kung ano ang tama sa lungsod ng Pasig. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Baka nakakalimutan nyo, sweldo ngayon October 15, Wednesday. Unahin muna natin ang report mula po sa Pag-asa. Kasama na natin si Lori de la Cruz. Ma'am Lori, good morning. Good morning, Sir Angelo, at sa lahat pa po na ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay magiging mataas pa rin ang tsansa ng pag-ulan sa Metro Manila at dito po sa Calabarzon, Bicol Region, Eastern Visayas, Isabela, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, Capiz, Aklan, Cebu at Bohol dahil sa patuloy na epekto ng easterlies. Habang sa natitirang bahagi ng bansa, generally fair weather naman. Pero ngayon meron tayong minomonitor na LPA sa labas ng ating area of responsibility. Huling nakita sa layong 1,780 kilometers silangan ng southeastern Mindanao. Pero ito po ngayon, wala pa itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating kalupaan, although in-expect natin most likely tomorrow ay papasok ito ng ating area of responsibility. Pero yun, mag-antabay po tayo sa magiging update ng Pag-asa, especially once na nakapasok na po ito ng PAR. Anong speed niya, Ma'am Lori? Let me check po yung particular speed po niya as of latest analysis ay nasa 10 kilometers per hour. Akong bagal. Apa, mabagal po. Pag mabagal kasi nag-iipon ho ng lakas eh. Di ba sa mga Thursday ang pasok niya ng PAR natin? Yes po.
Wow. Sige. Sana naman. Kaya lang, nag-iipon ng lakas, ano ha? Oo. Kung sakasakali, siya ang una. Hindi, pangalawa. Ngayong October. For this month, yes. Oo. Yung isa pang LPA, nasa loob na ng PAR. Yung LPA po na nasa loob ng PAR ay na-dissipate na po. Nag-dissipate. Ay, salamat naman. Yes. Oo. Wala na. Wala tayong nakataas na gale warning? So far po, wala sa ngayon. Wala na ngayon. Ayan. Okay. Kaya alam, medyo maulan, ano? Ayun, yes, daming cloud cluster na nakakalat sa buong Pilipinas. Mindanao, wala naman. Walang pag-ulan masyado. Mga isolated thunderstorms po. Isolated thunderstorms. Kaya lang, ingat din sila dyan sa mga isolated thunderstorms na yan dahil pagka kumikidlat, kumukulog, marami rin tinatamaan, ano ha? Yes, po. Sige. Ma'am Lori, ingat din ha. Maraming salamat. Magandang umaga. Good morning. Si Lori de la Cruz mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Mabagal, 10 kilometers per hour yung LPA na nasa labas pa ho ng Philippine Area of Responsibility na may medium chance na maging bagyong Ramil. Sana ho naman, huwag masyadong lumakas, ano ha? At may dalawang formulation naman ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Proteksyon ng pamilya laban ho sa mikrobyo. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family. 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improvement cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge beating and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kakailanganin ng Pilipinas ng mahigit 100 billion pesos para makapag-invest sa smart grid upang maiwasan ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa pagkawala ng kuryente. Hindi tulad ng tradisyonal na grid, ang smart grid ay gumagamit ng mga makabagong digital technology upang i-connecta ang lahat mula sa paglikha ng kuryente o yung power generation, pagdadala nito transmission, pamamahagi o distribution hanggang sa pagkonsumo. Idinisenyo ito upang mas maging matatag at flexible lalo na sa harap ng biglaang pagbabago ng supply ng kuryente gaya ng paggamit ng renewable energy. Nadagdagan pa ng mahigit 10.7 billion pesos. Ayos ha. 10.7 billion pesos ang pondo ng Kongreso, yung House at ng Senado sa ilalim ng bersyon ito ng General Appropriations Bill. Ito ay habang nabawasan naman ang budget ng ilang ahensya ng gobyerno gaya ng Office of the Vice President, Department of Public Works and Highways, SAGIP o Strengthening Assistance for Government Infrastructure and Social Programs at marami pang iba. Ayon po sa ating summary na ginawa sa National Expenditure Program at sa General Appropriations Bill, makikita ang comparative presentation ng NEP 2025, ang General Appropriations Bill noong 2025 at ang BICAM hanggang sa maging General Appropriations Act noong 2025. Yan din, makikita nyo yung National Expenditure Program para sa 2026 at ang General Appropriations Bill, kung saan mula sa 26.39 billion pesos sa ilalim ng 2026 National Expenditure Program, nung naging GAB, nung naging General Appropriations Bill na, naging 37.19 billion. Ibig sabihin, nadagdagan po ng 10 billion. Ang tanong, bakit natin kinakailangan dagdagan ng pondo ng Kongreso at saka ng Senado? Di ba lawmaking ang ginagawa? Sasabihin nila, hindi kasi nadagdagan ng bilang ng mga distrito eh. 10 billion ang kinakailangan? Wow! Mas mataas ito kung ikukumpara sa REMP noong 2025 na mahigit 31 billion pesos lamang, pero kung mapapansin, lumabo ang pondo sa Kamara pag na mahigit 50 billion nang sumailalim sa BICAM noong 2025. Ayan ha! Alam ho ninyo, kung gusto nyong makita yung mga nilalaman ng ating National Expenditure Program at saka ng General Appropriations Bill for 2026, ipopost po yun namin sa website po ng DCRH. Ano ha? At doon ho ninyo mache-check. Ano ha? Ito pang tingnan din ho ninyo.
sa General sa GAB, General Appropriations Bill for 2026 for 2025, nandun din ho yung listahan ng mga lugar na nagkaroon ho ng increase sa kanilang farm to market roads. Iba iniimbestigahan yan ngayon? Alam ba ninyo na 5 probinsya ang tumanggap, 5 probinsya na tumanggap ng more than 1 billion. 1 billion. 5 probinsya lang ang tumanggap ng 1 billion na pondo mula sa farm to market road allocation. Actually, nung 2024, dalawa. Ang Ilocos Norte ay may 1.285 billion for 2024. Ang Leyte, 1.05 billion. Yan, dalawa sila. Aba, for 2025, Ilocos Norte, 10.075 billion. Bulacan, 1.26 billion. Pampanga, 1.57 billion. Cebu, 1.12 billion. At Leyte, 1.17 billion pesos. Galing Tanong, alam ba ninyo mga kababayan kung nasaan itong mga farm to market roads na ito? Nakaramihan po ay mga concreting project. Gusto nyo malaman? Specific location. Ipopost po namin sa website ng DCRH. Ngayon, kung nakita ho ninyo yung lugar nyo at nakita nyo yung mismong barangay, at nakita ninyo na wala naman palang inimplementa, iparating nyo ho sa amin. Nang sa gayon, isama ho natin, isusumbong natin dyan po sa ICI, sa Independent Commission for Infrastructure. Di ba? Wakasan ho natin, sabi nga ng Pangulo pagtulungan natin to. Pero dito wala tayong sisinuhin. Alamin ho ninyo kung nasaan ba yung mga farm to market roads. Karamihan na hindi ho opening to karamihan po ay concreting. Concreting. Mantekan nyo, sa dinami-dami ng lugar sa Pilipinas na kinakailangan ng farm to market road, 5 lamang ho yung nakatanggap ng tig 1 bilyon. 1.07 billion Ilocos Norte, ang Bulacan 1.26, ang Pampanga 1.57, Cebu 1.12 at ang Leyte 1.17. Wow! Mga anak ng Diyos ang naruroon. Samantalang yung ibang lugar, variables lang ang natatanggap, di ba? Ngayon, ipopost namin, kompleto ho yung listahan, pati yung specific barangay kung saan naroroon yung mga concreting project na yan. Pagtulungan ho natin to. Bakit to? Pera nyo to. Pera ng taong bayan tong winawaldas na ito. Di ba? Baka mag-ikot ho kayo sa mga probinsya. Tingnan ho ninyo yung mga farm to market roads. Di ba? Maliban yung road to my farm. Madali mong malaman pagka magandang dahan papunta sa farm May farm si congressman doon kung hindi si mayor. Ayan, Pero pagka nakita ho ninyo, lalong-lalo na sa Mindanao, pagka pwede lang dumaan kariton, nahila ng kalabaw, hindi, meron naman hindi motor, habal-habal, at saka Skylab. Maawa kayo sa mga kababayan natin, di ba? Mantakin nyo, maghahakot sila na sako-sakong bigas, ang gamit na sasakyan, motorsiklo. Doon nga, makikita ho natin kung gaano katibay ho yung mga motorsiklo sa Pilipinas, aakyat ng bundok may may sakay na mga 7 hanggang 8 tao. Hindi ako nagbibiro. Ganun ho karami. Tapos may baboy sa gilid, may sako ng bigas kabilang gilid. Ganun ang galing magbalanse. Ang tibay ng tubuhod nung pong nagdadrive. Magandang umaga, Pilipinas! Pero mas matibay ang dibdib at muka ng mga walang hiya. Magandang umaga, Pilipinas! Sabi nga ng Presidente, Mahiya naman kayo. Mr. President, nakapaligid sila sa inyo, Malacanang tutol sa zero budget para saan program funds. Detalye na balita mula kay Let Narciso, Irish 14. Let, good morning.
Idinipensa ng Malacanang ang unprogrammed appropriations sa 2026 General Appropriations Bill na ipinasa ng Kamara. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan ng unprogrammed funds lalo na sa panahon ng mga sakuna at kalamidad kagaya ngayon kung saan nauubos ang NDRRM funds. Sinabi ito ni Castro sa gitna ng mga batikos mula sa minorya na mistulang nagiging modernong pork barrel ang naturang pondo. Giit ng opisyal, hindi dapat katakutan ang unprogrammed funds dahil hindi naman ito basta-bastang nailalabas. Pagtiyak pa ng palasyo, makaasa ang taong bayan na mas lalong pag-iingatan ng Pangulo ang budget para hindi malustay ang pera kung saan-saan, kasunod na rin ng anomalya sa flood control projects. Pasado na sa ikatlo at pinal na pagbasa sa Kamara ang panukalang 6.793 trillion national budget para sa susunod na taon. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Let. Tutol naman si Senator Bongo sa unprogrammed funds sa national budget na nagiging daan para sa katiwalian. Sa pagdinig ng Senado para sa proposed 2026 budget ng Department of Finance, sinabi ni Senator Go, Vice Chair ng Senate Committee on Finance, hindi naman alam ng publiko kung saan ang pupunta ang pondong nire-realign para sa mga unprogrammed appropriations. Bukas ilalatag din ho natin yung mga pondong inilaan, yung mga programang inilaan sa unprogrammed funds ng 2025. Punto pa ni Senator Go, hindi natin kontrolado kung saan pupunta ang unprogrammed funds at nagiging source lamang ito ng corruption at ginagawang gatasan ng iilan. Ibinigay nitong halimbawa ang 60 billion pesos na excess fund ng PhilHealth na ibinalik sa National Treasury at ginamit sa unprogrammed funds noong isang taon. Ang nasabing pondo ayon kay Senator Go ay dapat gamitin sa mga programang pangkalusugan at hindi sa mga manumalyang proyekto na walang pakinabang ang mga Pilipino. Gamitin po sa health yung pondo ng PhilHealth. Kasi once na yung hirap po nitong unprogrammed funds, sana po kaya I am against it. Kung meron man pong unprogrammed funds, dapat klaro kung saan gagamitin. Hindi yung pwedeng gagamitin dito po sa mga flood control projects na ginagawa pong gatasan ng ilan. Mas kawawa naman po yung Pilipino habang naghihirap, takot magpa-hospital, tapos yung excess funds ginamit po sa flood control o sa mga unprogrammed funds ginagamit sa mga proyekto na hindi naman po mapapakinabangan ng mga mahirap nating kababayan. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, mamaya, ibibida ho natin mga produkto galing Bicol, ha? Pero alam ba ninyo si Jinky Pacquiao? Magkakaapo na. Magkakaanak na sila. Magkakaanak na daw po si Jimwell, ha? Alamin muna natin kay Gorgie Rulan detalye. Gorgie, good morning. Kitang-kita ang sobrang excitement ni Jinky Pacquiao para sa pagdating ng kanyang first apo. Marami ang nag-react at nag-like at natuwa sa ipinost nilang video sa social media ng gender reveal ng panganay niyang anak na si Emmanuel Pacquiao at ang fiancé nito. Ang taas ng talon ni Jinky nang lumabas na girl ang ipinagbubuntis ng girlfriend ni Emmanuel. May pustahan pa sila na kung sino ang makakahula ng tama ay makakatanggap ng $100 at nagwagi dyan si Jinky at ang kakambal nitong si Janet. Touching ang post ni Jinky sa kanyang Instagram account na nagbigay ng mensahe para sa kanyang panganay na anak. Hindi raw siya makakapaniwalang dati ay karga-karga pa niya ito, ngayon ay may apo na raw siyang kakargahin. Nasa Amerika ngayon sina Emmanuel at ang fiancé nito at mukhang nandun din si Jinky. Maaaring doon niya isisilang ang kanilang first baby dahil due na pala ito sa susunod na buwan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Gorgie. Hindi made in the Philippines. Made by Filipinos, pero hindi made in the Philippines. Talo sila ng tangerine chocolate. Ito, 100% gawang lokal. Ayan. Sa tulong po nito ko, Helen Tanyo po, mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na kakao beans. Pinoprocess yan para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog
at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ng DOST at ng Department of Trade and Industry, kahit na ito'y gawang lokal, naging taste and looks global. Yan po ang Tangerine Chocolate. Available po sa 0919-095-5935. Sabi nga po ng Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin. Bigla ko nang bilaukan, ano ha? May nakaalala sa akin. Sino kaya sa mga nanonood dyan biglang? Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants. Ano ha? Ang mga raw material galing din po sa ani ng ating mga magsasaka. Ang Tangerine Chocolate, i-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. At sa ating pagbabalik, ibibida naman natin mga produkto galing sa Bicol Region. Turmeric Ginger Brew with Calamansi Extract. Kita mo ninyo, kakaiba yan. Ano ha? Makakasama ho natin ang mga bossing natin dyan sa DTI Region 5. Tama ba? Region 5 ang Bicol. O Region 5. Ayan ha. Maganda umaga, Pilipinas! 5:20 ang oras sa buong kapuluan. Mayor Seni Mendoza ng Talisay, Batangas. Magandang umaga po sa inyo, Ambassador Harry Amping. Good morning. Si Kaador Plato dyan sa Bulacan. Kumusta na po kayo, Kaador? Si Justice Max De Leon ng Court of Appeals at saka si Justice Hener ng Sandigan Bayan. Good morning. Dami yung trabaho, Justice Hener, ha? Sa mga susunod na araw. Mukhang marami-rami yung mga papile ho sa inyo, ha? Good morning ho. At saka alam ho ba ninyo yung palang mga freezing ng mga assets, ano ha? Ng mga bank accounts, yung pala lahat babagsak sa mga taga-Court of Appeals. Nako, daming trabaho. Magandang umaga po kay Justice Maidas Marquez, siyempre kay Chief Justice Alex Gismundo at kay Justice Raul Villanueva. Ma'am Sally, ha? Yung mami ni Justice Raul Villanueva na laging nakatutok sa atin, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, sa lahat to ng mga taga-UST walang pasok ngayon, di ba? Di ba? Suspendido ang pasok. UST. Parang sa Ateneo de Davao wala din pasok. Hindi, isang building lang nila. Kaya doon sa mga naghahanap ng mga structural engineer, ha? Huwag ko kayong magpapabola basta po makipag-ugnayan kayo doon sa ASEP, Association of Structural Engineers of the Philippines, ha? Para wag ho kayong madali ng mga magsasamantala. Dami niya mga nag-iikot ngayon, ha? Good morning, Oxygen Marie. Alamin muna natin ang presyo ng mga bilihin dyan po sa Caloocan Public Market. Nandun si Edwin Duque. Edwin, good morning. Bahay po taga Kuwegen Gel, mas lalo pa nga tumas ngayon ang presyo ng mga isda dito sa may Paho sa Caloocan. Ito yung bangus Kuwegen Gel, mas tumas pa ng hanggang 340 bawat kilo. Habang yung maliliit na halos may kitisang tanggal lang ay mabibili naman ng 280 pesos. Ang galungkong ay tumas din hanggang 330 pesos. 220 naman ang yellowfin. Ang tilapia ay mabibili naman ng 110 hanggang 130. Yung tilapia ng Bulacan, abang 150 to 160 naman. Ang tilapia galing ng Batangas, ang Bisugo 200. Yung lapu-lapu, 180 hanggang 450 pesos pa rin yung bawat kilo. Samantala sa presyo naman ng kulay, ang ampalaya ay nasa 160 pesos, kalabasa 70 pesos. Ang kamatis hanggang 200 pesos ngayong umaga. Ang labanos ay 120. Habang itong talong naman ko yung gel ay 100 to 120 pesos yung bawat kilo. Sa presyo naman ng karni ko yung gel, ito naman ay may good news dahil itong manok 180. No, yung baboy 290. Yung pork chop, giniling at pataunan at ulihan ay mabibili ng 290 hanggang 300 pesos. Habang 360 naman ang liempo. Hindi naman tumaas yung ibang presyo ng mga prutas. Habang ang presyo ng bigas ay nasa 35 hanggang 80 pesos. Yung bawat kilo, ang malakit ay 80 pesos hanggang 100 pesos bawat kilo.
Yan ating price laboratory report mula pa rin dito sa Paho. Nakasalukuyang maambon dito sa bahagi ng Caloocan. Aris 23, Edwin Duque nagulat sa Nisaris, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin. Maganda umaga, Pilipinas! 5:31, diniskwalipika ng International Criminal Court o ICC ang ICC Appeals Judges si Prosecutor Karim Khan sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating Pangulong Digong Duterte. Sa kopya ng desisyong nakuha ng Reuters, dahil ito sa posibleng conflict of interest ni Khan sa naturang kaso dahil dating tumayong abogado si Khan ang mga biktima ng war on drugs. Nagugat ang desisyon ang umapila ang kampo ng dating Pangulo na walang dapat na maging papel sa kaso si Khan dahil dati nitong kinatawan ng Philippine Human Rights Commission sa pagpangalan kay Duterte bilang top suspect. Kaya't hindi umano makapagsasagawa si Khan ng patas na investigasyon. Una nang sinabi ni Khan na wala siyang direktang kinalaman sa investigasyon o pag-interview sa sinumang biktima o witness at walang conflict of interest sa kanyang pagiging kinatawan ng PHRC. Umalis na ng kanilang bansa ang presidente ng Madagascar na si Andre Rajoelina matapos ang serye ng kilos protesta ng mga kabataan laban sa korupsyon sa kanilang bansa. Kasunod dito ng pagsali na rin ng mga sundalo sa mga nagrarally laban sa pamahalaan matapos silang atasang barilin ang mga nagpuprotesta. Sa ulat ng Reuters, sakay ng French military plane si President Rajoelina nang lumabas ito ng Madagascar. Nagsimula ang demonstrasyon noong pang September 25 dahil sa kawalan ng sapat na supply ng tubig, kuryente, kakuwalan ng serbisyo sa publiko ng gobyerno at hindi magandang pamamahala. Maganda umaga, Pilipinas! Kalimutan muna natin yung politika. Dito muna tayo sa mas magagandang balita. Makabuluhang balita. Paano natin palalakasin ang ating mga MSMEs nang sa gayon makapag-contribute tayo ng maraming tax at ng tax ay magamit sa flood control. Ay, ano ba? Sabi na nga wala ng politika muna eh. Ano mga sinisenya dyan? Makolekta tayo ng tax para matulungan ang ating mga maliliit na negosyante. Ayan, ha? Nasa studio natin at dumayo pa galing Bicol ang Regional Director po ng DTI, si Director Dindo Nabol, at kasama po ang ilan sa mga MSMEs na lalahok sa OKB Regional Trade Fair. Ayan, ang DTI Region 5. Ayan, Director, magandang umaga ho sa inyo. Thank you for joining us. Diyos maray nga aga. Diyos maray na aga na to, Sir Angelo. Magandang umaga, Pilipinas. Ayan. Ay, malakas tayo sa Bicol, ha? Dami nanonood sa atin doon. No? Kahit kami. Kailan tong OKB natin? Mag-start po siya ngayon hanggang sa Sunday. Ngayong araw na to? Yeah, October 15 to 19, Saan? 5 days sa Festival Mall sa Alabang. Sa Alabang. Sosyal. Ba't naman Alabang naman kasi? High-end naman. Actually, first time namin dyan sa Festival Mall. Dati kayo dito sa SM, di ba? Sa Shangri-La. Oo. We try a new market kasi mataas namin ng southern part ng Metro Manila. Nagsawa na kayo sa may bandang Shangri-La doon. Kumusta yung OKB natin doon sa Shangri-La last time? Actually, ang Shangri-La is a very good market. Maganda po diyan. Actually, gustong-gusto nila diyan talaga sa Shangri-La kaso limitado yung space. Bakit mas maraming exhibitor ngayon? Marami po. Sa Shangri-La kasi medyo konti lang na-accommodate. Kaya lumipat kami sa mas malaki sa Festival Mall. Anyway, pagka ang produkto naman talaga hinahanap, sought after, pupuntahan yan. Okay. So, gaano karaming exhibitor natin this year? Ngayon po, we have 100 exhibitors. Actually, marami yung nag-signify. Ano ito? Bago o mga repeat na exhibitors? May bago, may repeat. Kasi every year, talagang pinagsusumikapan namin na may mga bago na mag-join para yung mga nade-develop namin ng mga bagong entrepreneurs, pagkakataon nila to para i-showcase yung kanilang mga produkto. Ayan, so 100 entrepreneurs ang mag-i-exhibit starting today dyan po sa Festival Mall. Kanina kasi, Direktor, binibida ko, sabi ko, yung asin tibuok ka ng Albuquerque. Dyan sa Bohol, di ba? Bohol. Oo, dahil kauna-unahan siya, pangatlong ang tawag natin doon? GI, Geographical Indication. Ayan, di ba? Meron tayong Guimaras Mingo, tapos Aklan, ano nga yun? Tandali, hanapin ko ha. Yung pangalawa ay yung Aklan Piña.
Pinya. Aklan Pinya. Na ano to? Di ba yung Pinya na Pinya Yeah, Pinya Cloth. Aklan Pinya. Tapos nga ang pangatlo itong Asin Tibuok sa Albuquerque, Bohol. Anong meron sa Bicol? Bukod sa train. Trade local lang. Ngayon po we're starting to yung sa GI also ng Pili. Pili? Opo. Kasi noon talagang Bicol sa Pili. Oo nga, Pili. Kaya yun we started rolling the project for GI for Pili. Anong specific sa Pili? Yung process, pagtatanim? No. The entire process. The entire? Simula sa pagtatanim hanggang sa pagproseso. Kasi may mga systems yan na dapat i-follow. Which particular town? May particular Sorsogon and Albay. Sorsogon Kasi and Albay. Kasi nandun yung concentration ng mga pili plantations in the region. Gaano karami ang plantasyon ng pili doon? Ilang hectares? Nasa more than 5 hectares, I suppose. 5 hectares and 5,000. 5,000 hectares. Opo. 5,000 hectares and involving how many farmers? Nasa around 10,000 farmers. I suppose wala akong exact figures at the moment. Pero yun po, marami talagang pili farmers, especially sa kanila, sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Dito ba, Director, ang pili pwede ka mag-intercrop? Pwede. Pwede. Actually, sinasabi mo nga kaninang kakao, naka-intercrop yan sa pili. Naka-intercrop sa pili. Kaya meron kayong chocolate with pili. Yeah. Pili chocolate. Kaya piling-pili din. Ayos Okay, so, pang-ilang OKB na natin to? This is our 29th year. Wow! Yeah, we are the longest running regional fair in the Philippines. And this is our 33rd edition. Kasi may mga taon na 2 beses kami nag-OKB. Sa dami ng mga gustong mag-exhibit? Opo. And how was the sales nung nakaraan? Palagi naman kaming above the target. Above the target. Opo. Gaano ho ang graduate na into export products? Sa ngayon, we have 34 exporters na graduate. So from kung dati parang parang yung kwento nga nung pamangking ko na dati naglalako lang siya ng pastilya sa bila-bilao lang, mga plastic lang. Nung makialam ang negosyo center, ayun, nasa mga mall na ngayon, di ba? Yeah, that's correct. Ngayon, ang tinitingnan nila, mag-export na rin sa mga Middle East countries, pagka nakakuha na ng halal certification. So, parang kayo, ilang 30? Actually, sorry, Albay lang pala yung 34. Albay lang yung 34? We have more than 60 exporters in the Bicol region. Wow! All over the world. Mga export. Yeah. What specific country ang nagkikita? Actually, practically present kami sa lahat ng country, pero malakas kami sa North America. And then, of course, dito sa ASEAN. Anong mga products usually yun? Usually, mga processed food din. Processed food. Pili in particular. And then, karamihan mga coconut-based products. And yung mga wearables and homestyle, yung mga handicrafts. Noon kami dyan, yung abaka. Abaka, oo. Malaki pa bang abaka plantation ng Bicol? Malaki pa rin, especially in the province of Catanduanes, being the abaka capital of the Philippines. But sad to say, dahil sa mga sunod-sunod na bagyo, medyo challenge kami sa production. Pero nakaka-recover naman. Okay, ang sabi ho ninyo, nakakapag-export na ho yung karamihan sa mga entrepreneurs na tinutulungan. So, ano na ho silang kategorya nila? Middle na sila or pa rin? Medium? Small? Kasi actually ang bottom line namin sa dito ay to graduate them to a certain level. Okay. Let's say yung mga yung mga micro, i-graduate namin to small. Yung small i-graduate namin to medium. And yung medium baka maging large. But right now, yung mga nag-e-export, anong kategorya nila? Karamihan sa kanila medium. Medium na. Opo. Congratulations. Ito ho yung tatanungin ko sana sa director, magkano ng pondo ng SSF nyo? Actually, maswerte kami ngayon sa Bicol region kasi for this year, kami yung pinakamataas na nabigyan ng capital outlay for shared service facility. We're given 150 million. Wow! And for entire Bicol? Yeah. Sa dami ng 150 million. Yeah. Pinakamalaki na po yun. Naku, ginoong buhay sa to. Sa buong DTI. Alam ho ninyo, ito nga ho yung sinasabi natin sa halip na kung saan ho ninyo winawaldas ang pondo, bakit hindi natin ilagay sa tamang paglalagyan? Tama. Shared service facilities.
ito ho yung ginagamit ng mga magsasaka para mag-level up yung kanilang mga produkto. Kung dati nagpo-produce lang sila ng kopra, ngayon po may mga high-end product ng nyug. Desiccated coconut, yung cocoa sugar, BCO. Ang dami na ho. Kaya kailangan ho nila more than anything, more than farm to market road na sabi ko kanina, kaya kinokongkreto daw ko Ito, very specific. Shared service facilities. Dahil ang shared service facilities, pag naitayo, eventually tina-turn over din sa cooperators. Opo. Tapos sila na nagmi-maintain. Walang ROI yun? Hindi loan yun? Before we turn over, kasi may 2 years yung use of frac agreement. Okay. After 2 years, i-assess namin kung talagang naggamit nila yung yung SSF sa objective na ma-increase yung production nila and so on and so forth. May certain criterion kami mini-maintain, at least nag-increase at least minimum na 10% increase doon sa income nila, nag-generate ng employment of up to 10% also. So nagdagdag ng trabaho. Opo. So yan ang mga measures na tinitingnan namin before namin i-turn over yung SSF doon sa cooperator. So ilan na ho ang SSF na nasa cooperators na ngayon? Sa ngayon, nasa more than 100 SSF for Bicol. 100 pa lang. So the more SSF ang kinakailangan natin. Actually, maraming nangangailangan. Ang daming proposal na dumarating sa office, but because of limited fund, pinaprioritize namin. Hindi ba, DBM, baka naman po pwedeng ito yung tingnan nyo. Sana. Di ba? Hindi ba, huwag nating tingnan. Kung halimbawa, sabihin nyo, parang biglang lumaki ang pondo ng DTI, parang siguro, ito, special purpose fund. Di ba? Ito paglagyan natin ng dagdag na pondo. Dahil ito talagang direktang nararamdaman ng mga MSMEs. Alam ba ninyo, 99% po ng ng employment nanggagaling sa mga MSMEs. 99% po ng total businesses in the Philippines are MSMEs. Yes. And we contribute around 69% to employment. Correct. Kung takin mo, 69%. More than 50% ng ng employment nanggagaling po sa mga MSMEs. So, ibig sabihin lang po niyan, pag pinalakas ho natin ang MSMEs, sinuportahan ho natin, hindi lamang po sa mga exhibit na katulad dito, but shared service facilities, ayuda para sa training, binibigay din ho ninyo, packaging, lahat yan. Wala hong dahilan para maghirap po ang Pilipino. Actually, ang challenge sa amin ngayon, Sir Angelo, yung mga certifications nila. Especially yung sa FDA. Yung FDA muna sa local, yung mga Certificate of Product Registration, License to Operate, kasi challenge din, especially sa mga micro. Kasi they can't afford yung process. Pagpatest lang ng produkto, talagang kailangan ng medyo malaki-laking capital din doon. So yung tinutulungan namin sila, but up to a certain extent lang. Kasi saan nanggagaling ang pondo nun? Actually, sa totoo lang, we just squeeze from our limited fund. Walang specific allocation for that? Wala po. Very generic kami, O1, 2, and 3. So, kinukuha namin yun doon sa O3, yung MSME Development Fund. So, doon kami kumukuha. Magkano yun? Actually, barya. Sa totoo lang po, imbes na tumaas, nabawasan pa? On a yearly basis, nababawasan kami. Pero ito hong kailangan natin Ito ho yung total mapupunta naman sa ahensya lang din ng gobyerno Di ba? Bakit ba natin hindi ba wala bang discount pagka MSME ang kukuha? Actually, kami po sa Bicol, may special arrangement kami with the Food and Drug Administration, saka sa DOST, sa testing. So with that MOA that we have, yung mga MSMEs na tinutulungan namin, nakaka-avail sila ng 20% discount doon sa testing fees. Pagdating naman sa FDA registration, priority sila. Sa mga gagaling nating mga senador, alam ko maraming mga staff mga senador nakikinig ngayon, nag-aabang, baka mapitik sila. Sa mga kaibigan nating mga congressman at mga staff nila na nag-aabang din, ito napakagandang programa Kung gusto nyo tulungan talaga ang mga Pilipino, tulungan ho natin ang mga MSMEs, bigyan ho natin ng allocation yung pong registration nila sa FDA. Di ba? Huwag lang discount, but specific ho na pondo. Hindi yung pinahihirapan pa ninyo yung mga taga-DTI para, problema kasi hindi mga politiko nakaupo sa DTI.
Secretary Chris Roque. Ma'am, ayan, siguro kinakailangan ho na susugan ng husto ito. Ha? Ay, teka muna. Napasarap masyadong kwentuhan natin. Kasama natin si Ma'am Daisy Yu. Ang produkto ho naman nila ay mga turmeric, ginger brew at calamansi extract. Ma'am, ang brand nyo is Bahi. Opo. Ano yung Bahi? Bahi is, nanggaling po siya sa yung puno ng anahaw. Puno ng anahaw. Bahi, oo. Ibig sabihin, matigas. Sturdy. Okay. Resilient. Straight. Matuwid. Okay. Anong kinuha natin sa Bahi? Na produkto? Wala, sir. Kasi, pangalan lang, sir. Kasi nag-umpisa po kami sa yung restaurant, lahat ng gamit doon, Bahi. Talaga. Tapos, na-discover ng DTI ang aming isang inumin o beverage na ginger na siniserve namin sa catering at sa resto. Okay. Tapos, doon nag-umpisa na sabi, ilabas sa OKB. Kita naman ninyo. Sino nakadiscover si Director? Sa Sorsogon. Sa Sorsogon. Pinatikim nyo sa kanila. Ma'am Dory Laguna. Tapos ayun, eventually, pinackage na ninyo. Opo. Tapos, in-invite nila ko, sir, sa OKB. And then, nag-undergo ng training sa business development. So, dati ito, timpla-timpla lang, ganun lang. Sir, nag-umpisa sa bahay lang talaga. Sa bahay lang talaga. Opo. Ngayon, ilan na hong ini-employ ninyo para mag-process niyan? Ang regular po namin is 9. Wow. Maliban po dun sa mga farmer suppliers na kami po ang cooperator nila na tinulungan ng DSWD. Yung mga nag-harvest ng kalamansi, ng turmeric, inorganisan na ninyo sila, tapos kayo na namimili sa kanila. Opo. Galing, ha? So ano yan, ma'am? May standard kayo pang planting hanggang sa pag-harvest? Opo. Kailangan po, sir, is natural ang Natural talaga. Kung hindi nila kayang mag-organic, at least natural. Yung kalamansi concentrate ninyo, ano shelf life? 2 years po. 2 years? May honey po siya. Pang-export na talaga. Magaling. So mukhang, Director, ito may export potential talaga, no ha? Actually, nagsimula yung export niya nung, dinala namin siya sa Dubai. Wow! Diba? Apo, sa Dubai. 2019 sa Halal Expo. Okay. Ayun. So, akala ko pa naman, bibida ko. Ito, finally, naging export na pala sa Dubai. Lang, sir, konti pa lang. Hindi pa involved in volume. Hindi pa volume. Ayan. Doon sa mga naghahanap ng pangregalo, idadagdag ninyo sa inyong gift basket, ha? Pupunta ho kayo sa OKB Trade Fair starting today hanggang sa linggo, Director, ha? Diyan sa Festival Mall sa Alabang. Ayan, okay. Para maihabol ho ninyo. Ma'am, may kayo, di ba? May website kayo na Facebook. Sa Facebook. Anong hahanapin Bahi namin? Enterprises po. Bahi Enterprises. Yun ang hahanapin. We have an online shop at Shopee. Ilan ang ilan ang products, ilang mga produkto nandun? Mayroon po kaming doon, 17 SKUs. Wow! 17. Opo. Mula sa ordinaryong pagtikim ng inyong brew, graduate into 17 products. And growing pa po. Director, congratulations. Diba? Yun ang sinasabi ko ho eh. Huwag ho natin sayangin ang ating limited resource. Ibigay ho natin sa mga magsasaka, sa mga MSMEs. Asenso ho ang Pilipinas. Oo. Ma'am Daisy, please invite yung ating pong mga kababayan. Mga kapwa ko Pilipino, suportahan po natin itong OKB na gaganapin. Umpisa ngayon sa Festival Mall, Alabang. Marami po kayong makikita mga bagong produkto at mga innovative products na gawang Bicol. Maraming non-food, Director? Food at non-food po. Food at non-food. Ano yung mga non-food na bago? Actually, ang nandito sa lista ko, 182 na bagong products na ilo-launch namin dyan. Actually, Sir Angelo, nag-shift kami ng focus ngayon kasi nakita namin yung opportunity sa creative, di ba, with the PCDA law. So, we try to develop itong sa creative sector. So, meron kami doon special setting for them. And then, nakita ko rin yung opportunity doon sa mga pets. Di ba, nahilig din sa mga pets.
So we encourage our MSMEs sa Bicol na mag-produce ng mga pet products. Parang all natural pet products. So we'll showcase those pet products doon sa Yan, okay. Mabalos. Festival. Good luck, Ma'am Daisy, at sa iba pa nating mga exhibitors. Director, ituloy lang ho natin ang laban, lalong-lalo na yung pagdadagdag ng pondo para sa mga shared service facilities at saka dun funding para sa registration sa FDA. Maraming salamat. Thank you for joining us. Salamat. Si Director Dindo Nabol at si Ma'am Daisy Yu, isa ho sa mga exhibitors ng OKB Regional Trade Fair dyan po sa Festival Mall, mag-uumpisa ngayong araw na ito. Maganda umaga, Pilipinas! 10 minuto na lamang bago po mag-8 na umaga. Pilipinas! 5 minuto na lamang bago mag-8 na umaga. Nananakit na ba inyong mga kasukasuan, nagkakaringkel, sumihina ang kalamnan? Ay ba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa mga lumikha ng Ultabio, backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay may HCG complex, hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, HMB pampalakas ng muscles, glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available in coffee with stevia at powdered drink mix. Kaya nating bawiin ang galaw, sigla at ganda kahit nagkakaedad na with proper diet and exercise. Hanapin po ang Ultaplex sa Shopee, Lazada at ultamayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Ay para ho sa mga taga-barangay 784 dyan po sa Paco, Maynila, nandyan ho si Sherwin Alparo, nag-iikot, mamimigay ng pera yan. Maganda umaga, Pilipinas! Lolo ng abuso ng sariling apo sa Cebu. Ayun, timbog ng CIDG. Detalye ng balita mula kay Angel Paro sa RH52. Angel, good morning. Kuya Angel, narasto ng Criminal Investigation and Detection Group itong dalawang suspect sa magkaibang kaso ng pangahalay na menor de edad sa gitnang Visayas. Sa report na tinanggap ni CIDG Director, Police Major General Robert A.A. Morico, unang tinakma ng Third Office sa Lapu-Lapu City, ang 61 anyos na si Mang Silerio na sinasabing ng halay ng sarili niyang apo. Pebrero nang abusuhin umano ng matandang 3 taong gulang na batang babae sa loob ng kanilang tirahan sa barangay Boho, bayan ng Aluginsan. Inaresto si Celerio sa bisa ng warrant of arrest para sa lascivious conduct sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act na inisyu ng Korte sa Toledo City nito lamang October 6. Sumunod namang dinakma ng otoridad sa Bohol ang 22 anyos na kinilala lamang sa pangalan Vincent at akusado naman sa 2 count ng statutory rape ay inisyu ng Luway Bohol Court. Noong Disyembre, 2 ulit daw na hinahay ng suspect ang 16 anyos nitong biktima malapit sa covered court ng barangay Tigbo, bayan ng Lohok. Pareho ring number 10 most wanted ang dalawa sa listahan ng Police Regional Office 10. Ito sa Edniel Parroso, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Maraming salamat, Digel. ICI Special Advisor Azurin, hinimok naman ang pagtunan ng paghahabol sa mga magnanakaw, wag daw puro protesta. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Good morning, Kuyang Angel. Hinikayat ng bagong alyansang makabayan si Independent Commission for Infra Special Advisor Rodolfo Azurin na pagtuunan ng paghabol sa mga kriminal at magnanakaw sa pamahalaan. Hindi raw ang pangangaral sa mga mamamayan at biktima ng pagbaha kung paano sila dapat magpayag ng galit laban sa malawakang korupsyon. Sabi ng grupo, ipinakikita ng inaugural speech ni Azurin sa kanyang otiking ang pag-iisip na ang pagtutol sa pang-aabuso sa kapangyarihan ang tinuturing na problema sa halip na ang impunity na nagpapalaganap lamang ng sistematikong pagnanakaw sa pamahalaan. Tanging kaguluhan, pagkakawatak-watak at karahasan lang umano ang nakita ng Special Advisor sa mga kilos protesta, hindi ang hangarin para sa pananagutan at katarungan. Binabaliwalaan nila nito ang halaga ng protesta habang iginigiit ang pagkakaisa na parehong bitbit ng slogan ng Marcos Duterte Tandem noong 2022 eleksyon. Sabi pa ng bayan, hanggang ngayon hindi pa rin idinideklara ng ICI kung sisilipin ito ang papel ni Marcos Jr. at ng Malacanang sa pagpapalabas umano ng pork barrel at pag-aproba ng mga proyektong may bahid ng korupsyon. Bagay na nagpapahina umano sa kredibilidad ng ICI bilang isang independent commission. Bukod pa nila ito sa pagtanggi ng komisyon na gawing bukas sa publiko ang kanilang mga pagdinig. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At salamat, Giselle. Mamigay muna tayo ng pera. Sandali lamang, 2x2. Nasa barangay 784 sa Paco, Maynila, si Sherwin Alvaro. Sherwin, go!
Yes, Kuya Angel, dito sa Barangay 784, dito sa Paco, Maynila, huling-huli natin to nagtitinda ng pagkain dito na nakatutok yan sa DCRH sa programa mo. Magandang umaga po, pangalan nyo? Maricel Vergara po. Si Ate Maricel Vergara. Ate Maricel, palagi ka nakatune in sa DCRH? Ano? Bata pa po ako, nakikinig na po ako. Mula bata pa, nakikinig na. Di bata pa rin si Kuya Angel nun. Kaya ano po ako, kay ni Deo Makalama po. Si Deo yung inabutan niya nung bata pa siya. Kay si Adeli po. Yun, magkabat. Si Chadeli at saka si Deo. Si Deo, magkapanahunan talaga yun. Oo. Kuya Angel, mga Gen X to Ang paborito mo si Kuya Angel Palmones at mahilig ka sa DCRH. Ito meron ka 1,000 pesos! Dahil syempre meron ka pang DCRH grocery. Yan ang pumasok na Subena Basket. Hatid sa'yo ng DCRH. At syempre, ang DCRH souvenir t-shirt. Ano masasabi mo, Tere? Maraming salamat po. Maaga pong pamasko. At syempre, Kuya Angel, nagulat din kami dahil may kumakain dito. Araw-araw, bit yung kanyang radyo. At ang kanyang libangan ay makinig habang kumakain. Sabi pangalan mo? Daddy Kuleta. Oo, parang iba na yung mahina na ang baterya. Lagi ka nakasulit sa DCRH. Maraming salamat po sa DCRH. Ayan, bigyan mo na rin ng t-shirt. Okay. Nakalimutan. Sige. Ito, meron ka 1,000 pesos. Thank you po. Okay. At syempre, meron ka ng grocery basket mula sa DCRH at t-shirt. Ano masasama sa DCRH ngayon, Kuya? Maraming salamat po sa DCRH. Tama naman, no? Salamat din at syempre sa mga manalo ng 1,000 pesos na kinabutok sa DCRH Pasko Panalo Promo on December 6. Sherwin Battle Saro DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nakikain lang ng breakfast, Nabali na isauli pa sa kanya yung pinambayad niya sa breakfast, Lupit mo, Sherwin. 2x2, Jerry Bahat, Anthony Taberna, susunod na po. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Friedrich Nietzsche. Ang sabi niya, a politician divides mankind into two classes, tools and enemies. Aling kayo dyan? Maganda umaga, Pilipinas! 6:01 ang oras sa buong kapuluan.